Ang China po ay parang gumawa ng dambuhalang bomba na ibinagsak nila sa mga ulo nila. Sila po mismo ang gumawa ng dambuhalang problema na ito. Aminado na po ang mga eksperto po ng China at itong balita natin ngayon ay galing mismo sa datos mula sa China. Papunta po ang China sa matinding krisis. 60% umano ng populasyon ng mga Chinese, tao ito 60% na mga Chinese ang maglalaho umano pagdating ng takdang oras. China set to lose 60% of population by centuries. And sa 2100, mga kaistorya, matagal pa naman, pero nag-uumpisa ng mangyari ngayong 2022. Baka sabihin ng iba, populasyon pala sa 2100 pa pala, matagal pa yan, one historiador. Kuidaw, malaking populasyon na po ng China ang unti-unting nawawala ngayon. At ang estimate po from China, humigit kumulang kalahati ng populasyon ng China ang mawawala by 2100. Ang laking populasyon ng kalahati kung tayo ay nasa 112. Actually, hindi ako naniniwalang 112. Kasi ang pinakahuling survey po ng populasyon ng Pilipinas is 112 million. More or less, ay nasa 55 or 56 million lang kung ikukumpara sa bansa natin yung matitira. Sa kanila po, di ba, mahigit 1 billion sila. Ay kalahati na lang halos ang matitira sa populasyon ng bansa nila. Iba naman sa Pilipinas kasi baka sabihin ng ating mga kaistorya, pagdating ng oras sa Juan Historiador, ganun din ang mangyayari sa... Hindi po. Hindi po. Kasi sa China, uunahin ko na mas marami po ang namamatay sa China kaysa sa isinisilang. At ang bilis tumanda ng populasyon sa kanila. Mas maiksi po ang lifespan ng mga Chinese dun sa China. Anong epekto? Ang laki ng epekto nun. Baka hindi po ninyo naiisip. Uunahin ko na ngayon. Bagaman, babasahin naman natin mamaya. Ano po? Ang laki ng epekto nun sa ekonomiya nila. Yung workforce nila or yung labor force nila or yung mga manggagawa nila, ang laking porsyento yung mawawala sa kanila. Ngayon lang 2030 or 2040 umano, ay ang dami, milyon-milyong mga Chinese magre-retire. Anong ibig sabihin nun? Pag kukulangin ka na ng workforce, ay natural, ang laki ng epekto nun sa production. Ang laki ng epekto nun sa ekonomiya. Ano pa? Ang laki din ng epekto nun sa sandatahang lakas nila. Kung ngayon, ang lakas-lakas nila, ay nako, alam niyo ang totoo, ipapakita ko sa inyo mamaya ang datos Kung dati, China po ang pinakamalaki ang populasyon sa buong mundo. Ngayon, hindi na po. Ang India na po ang pinakamalaki ang populasyon ngayon sa buong mundo. Naungusan na si China kasi nga po, wala. Mas marami nga po yung namamatay sa kanila kaysa sa isinisilang sa kanilang bansa. Ituloy natin itong balita na to Ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo. Medyo hindi ninyo maiintindihan yung impact, yung bigat nitong problema kinakaharap ng China. Pero habang nag-deep dive po tayo, maiintindihan ninyo unti-unti. Oo nga, masasabi ninyo mamaya, oo nga, one historiador. Ang laking problema niyan. Kinakaharap na yan ng China. China's population of over 1.4 billion could drop by a precipitous 60% by the end of the century according to a Chinese think tank. Alam nila mismo, mga kaistorya, by 2100, the world's second largest population could number just second largest ba sila? Well, mali yata yung termino ginamit ko kanina o salitang ginamit ko kanina. Ikinokorek natin. Kasi sabi ko kanina, pinakamalaking population sila na naungusan na ni China. Well, ganun din ni India. Well, ganun din naman dito. Technically, ganun din ang sinasabi dito. The Shanghai Academy of Social Sciences has predicted. So, totoo nga, sila mismo, autoridad mismo sa kanila ang may sabi nito, mga kaistorya. The report came on the heels of Chinese Statistics Bureau. So, statistika nga ito, mga kaistorya. Grabe yun. Ang laki nun, mawawala sa kanila. Dito pa, sa ibaba, mababasa po ninyo Ito na yung impact na sinasabi ko sa inyo, unti-unti na ninyong maiintindihan.
Ito na ha, anong sabi dito? The accelerated decline in China's population will weaken China's economy. See, ngayon pa nga lang, ang laki-laki na ng problema ni China. Bagsak ang ekonomiya nila eh. Dahil yung kanilang real estate property, industriya yun ha, bagsak. Yun ang nagbigay ng malaking pera po, yun ang nagbuhos ng pera sa gobyerno nila. Bagsak. Oh, bagsak. Ituloy natin and through it, the world's economy by dampening Chinese consumer spending while pushing up wages and government spending. Yun pa problema sa kanila. Meron pa silang crackdown, yung draconian policy nila na kinakrackdown nila ang mga kumpanya. Pinapasok nila ng mga otoridad ng gobyerno dahil sa pagdududa na baka nag-i-espiya sa kanila kasi ang higpit-higpit sa kanila. Nilalayasan sila ng mga foreign investors. Kung dito sa Pilipinas, nagsisikap po ang ating gobyerno na mapaluwag, no? Ang foreign direct investment, ang pagpasok dito ng mga foreign investors. Sa China naman, ang ginagawa nila baliktad. Mas lalo nilang hinihigpitan. Anong ini-expect nila? Natural, lalayasan sila ng mga foreign investors. Natural, iiwasan sila. Natural, babagsak ng tuluyan ng ekonomiya nila. Tapos ito pa, ang problema ha. Sabi, ito ginawan ko na rin naman ng content, no? Na panood rin naman ng mga matagal na sumusubaybay sa atin, no? Na mas malaki umano ang ginagastos ni China, ang inilalaan nilang budget sa kanilang military force kaysa umano sa ekonomiya nila, yung magpapaandar sa ekonomiya nila. Mas pinagtutuunan nila yun ng pansin, ng budget. So, ano mangyayari sa'yo? Ang nagbibigay ng pera sa gobyerno mo, ekonomiya mo, mga negosyo, mga foreign direct investment. But hindi yun ang tutukan mo ng mas malaking budget. Sa halip, ang tinututukan nila ay yung pang-external, yung pwersa militar nila. Patay na nyo, nagpapalakas sila ng presensya dyan sa West Philippines. Anong mangyayari sa kanila? Yung kanilang militar, kinakailangan ng napakalaking pundo. Saan sila araw-araw, taon-taon huhugot ng napakalaking pundo kung patuloy na bumubulusok ang ekonomiya nila? Nagigets nyo yung sinasabi natin, mga ka-istorya? Okay, ituloy po natin. Meron pa to. Like other nations in East Asia, China faces a rapidly graying workforce. Natutunaw na, tumatanda na, humihina na yung workforce nila, yung labor force nila. Anong sabi? This can lead to a shortage of skilled workers, decreased labor supply, and increased pressure on a country's medical and social welfare system. Anong ibig sabihin nito na nagdi-decline ang population ng China? Tumatanda yung populasyon nila. Anong ibig sabihin nun? Mas marami yung namamatay kaysa sa isinisilang. Una, apektado ekonomiya nila. Babagsak, lalo ekonomiya nila. Pangalawa, eto. Kung maraming magre-retiro dyan, no? At kalaunan, mamamaya pa yan, natural. No? Kaya nga dahilan ng pag-decline, pagliit ng populasyon ng China. Uunti ang workforce kasi nagsisipag-retiro. Wala namang kasunod na papalit. Pangalawa, eto, apektado yung paggawa. Yung mga pinaliwanag ko na sa inyo kanina. At kung mga nagsipag-retiro na mga matatanda, mga senior citizens, yan yung sinasabi na na medical and social welfare systems na magkakaroon umano ng pressure. Bakit? Pag tumanda ang tao, kinakailangan niya ng may maintenance karaniwan yan, gamot. Natural sakitin na yan. See? Na-imagine nyo kung gaano kalaking problema. Akala natin ba, simple lang yun? Milyon-milyon, daang milyon po ang estimate dito ha. Daang milyon. Kasi bilyon ang populasyon ng China. Ako po rito ay meron mismong datos na ipapakita sa inyo. Pero bago yun, basahin ko muna ito. The number of Chinese retirees will soon skyrocket. Dadami bigla yung mga nagre-retirong Chinese, reducing the size of China's workforce and putting pressure on China's social safety net and health care system. Ito, tingnan nyo ha. May kwan pa nga, palakihin ko. Ayan, Yan yung datos.
may araw dito sa baba na pag ito clinic mo sa 2100, magiging halos 771 million na lang yung populasyon ng China. Pero sabi dito kasi sa isa ko pong referensya na ito mga kaistorya kanina na ipinakita ko, may binanggit po dito na nasa 500 plus na lang yung matitirang populasyon ng China. Okay, sige. Kung mo dalawang lehitimong referensya ang sinasabi natin, no? Di gamitin na lang natin yung 500 to 700 million Chinese na lang ang matitira by the end of 2100. Tingnan ninyo ha. Dito, sa taon pong 2022, ito yung 2022, abanti natin ng konti. Naungusan na, malapit na maungusan ni India si China. Si China yung pula ha. Si India naman yung blue, pangalawa. Nakukuha po ninyo. Sa taon pong 2023, naungusan na ni India. Nung nakaraang taon po yan ha. Kaya nga, si China na, o si India na, yung pinakamaraming populasyon ngayon. Pangalawa na lang po, si China. By 2040, isipin po ninyo ha, tingnan ninyo, ang laki ng ibinawas. Tapos habang umaabanti yan, nakikita ninyo yung ibinabawas ng populasyon ng China, 771 million na lang. Tapos ang India naman, by the year 2100, 1.5 billion yung populasyon. Ang laki ng ibinabano. Nakikita ninyo yung datos. Laki no? Laki. Baka naman sabihin ng mga one is to reader, mangyayari din yan sa Pilipinas. Kasi marami din tayong mga mamamayan ang tatanda din at mamamaya pa ay hindi po ganoon ang sitwasyon dito sa Pilipinas dahil maganda po ang birth rate dito sa Pilipinas. Ang totoo, kung hindi ako nagkakamali, mas marami po ang pinanganganak dito sa bansa natin kaysa sa pusa na mamatay. Kaya nga patuloy pong lumulubo ang populasyon ng Pilipinas. Nagets nyo na, mga kaistorya. The government followed up the later, longer, fewer campaign with the one-child policy. Nung dekada, 70 po yan. Ito po yan ha. The drivers of China's changing demographics. Ang demographics po ay kwan ito ng populasyon. No? China's population grew at a breakneck pace during the mid-20th century, swelling nearly 50% between 1950 and 1970, driven by fears of the... Natakot kasi sila noon, ang bilis lumago ng populasyon nila noon. So anong ginawa nila? Basahin natin. Driven by fears of the extraordinary challenges of effectively governing a rapidly expanding population, the Chinese government began to institute population control measures in the 1970s. The later, longer, fewer campaign, which was initiated in 1973. Ito yung nakita ng gobyerno ng China na ang bilis lumago ng populasyon nila. Natakot sila na baka sobrang lumago, no? Hindi na kayang suportahan at itaguyod ng gobyerno po nila. Ang ginawa nila, nagpatupad po sila ng tinatawag na the later, longer, fewer. Yan po yun mga kaistorya, yung one child policy, and later on ginawa nilang two-child policy. Ito na yon, which was initiated in 1973, raised the legal age of marriage to 23 sa babae at sa lalaki 25 naman. Pag magpapakasal, ito batas, ito patakaran ito sa kanila dati. Pag magpapakasal, dapat ang edad ng babae pag magpapamilya na 23 at si lalaki dapat 25. Encourage at least 3-year period between births, yung pagitan 3 taon ng panganganak, and limited births to 2 children. Pagkatapos po mga kaistorya, no one child policy, parang ni-revise nila, pinalitan nila ng two-child policy. Those who did not adhere to new regulations faced penalties. Yung hindi mga nakatugon sa policy na yon, yung mga hindi nakatupad, pinarurusahan, may katapat po na parusa. This policy proved successful between 1970 and 1980. China's fertility rate, the number of births per woman, plummeted from 6.1 to 2.7%. So, ang laki, Naging epektibo yun. Kinontrol nila yung populasyon nila Bumaba bigla yung birth rate sa kanila. Ang problema, hindi na nila nakita yung long-term effect po nito. Hindi nila nakita yun. Eto na ngayon, yun ay sinasabing parang gumawa sila ng bomba na ibinagsak nila sa ulo nila. Ganyan kasi sa isang bansang komunista.
may direkta pong kontrol ang gobyerno sa mamamayan. Ganun po, hindi gaya dito sa Pilipinas, malaya tayo, no? And later on, itong two-child policy, ni-revise uli ito, kung hindi ako nagkakamali, noong 2016, ginawa naman po itong three-child policy. Kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, sa mga nakakaalam po dyan, ano ho, mga kaistorya. Yun ang pagkakatanda ko, sa research ko po. Ano po, kita ninyo, anong nangyari ngayon? Ay di ayun. Ang malaking problema nila ngayon, tumatanda ang populasyon nila, ang bilis tumanda. Mas marami ang namamatay kaysa sa ipinapanganak. At eto pa, dahil kung maunlad ang bansang China, kahit yung mga babae sa kanila, mga kaistorya, naghahabol ng magandang karir, ayaw manganak kaagad. So anong epekto nun? See, nagigets nyo? Mga kaistorya. Okay, ito naman sunod na ano natin. Population aging in China, crisis or opportunity. Anong sabi dito? Itong naka-highlight na blue ha, in 2019, 254 million people in China were aged 60 years old or older. Anong ibig sabihin? Tumanda, nag-retiro. Sabi ko sa inyo, dandang milyon yan, di ba? 2019 yan ha, 254 million umano ng 2019. Ano pa kaya ngayon 2024? Di ba? By 2040, this number is expected to increase to 402 million, making up around 28% of the population. Ang laki noon, yung 28%, yung 402 million, mabawas sa workforce mo, ang laki ng epekto noon. Mga kaistorya, hindi biro yun. Ayan, patong-patong ang kinakaharap na problema ng China. Tapos, gumagawa pa sila ng problema, panibagong problema sa rehiyon sa Southeast Asia. Dami nilang binubuli. Di ano, gumagawa na naman sila ng panibagong bomba na ibabagsak sa ulo nila. Natural, hindi naman papayag ang Pilipinas, ang Taiwan, ang Japan, mga allied countries natin. Natural, hindi naman papayag na makontrol ni China ang buong South China Sea. Ilang bansa ang makakalaban ni China? Di gumawa na naman siya para na naman siyang kumuha ng bato na ipupukpok sa ulo niya. Di ba? Na ano nyo, mga kaistorya? Yun pong pinapaliwanag po natin. Tanggalin ko to, may ipapakita pa ako sa inyo. Ang sabi dito, mga kaistorya, the population bomb is that China dropped it on itself. The present shortage of children was preceded by 3.5 decades of enforced birth suspension. The one-child policy that was launched in 1980 and ended in 2016 nga. In tandem with economic reforms, the one-child policy intended to limit the size but enhance the quality of China's population. See, parang bomba na ibinagsak po nila sa ulo nila. Anong sabi dito? China's aging population is a major concern, but its youth may be an even bigger problem. Malaking problema na nga yung tumatandang populasyon ng China. May mas malaki pa pala silang problema, yung kanilang kabataan. Paano naman naging problema ng China yung kabataan nila? Problema na nga nila yung mga senior citizens nila, pati ba naman kabataan nila, problema pa rin ng China? Paano nangyari yun? Ito, basahin po natin. Ang sabi dito, mga kaistorya, sa na po ito, yung mga kabataan, hindi ko nababasahin ng paragraph per paragraph, yung mga kabataan nila, hindi nabibigyan ng China ng trabaho. Ang daming newly graduate, hindi mabigyan ng trabaho ng China. Kabataan yun ha. Ang daming nagre-retire. Sino bang mangangalaga, magkukup-kup sa mga senior citizens? Pag nagretiro sila at mahina na, natural yung kanilang mga anak or mga apo. Ang problema, yung mga kabataan na yun, hindi rin makakuha agad-agad ng trabaho sa China. Anong sabi dito? Twin economic challenge. Bakit twin economic challenge? Kasi nga, kambal na problema, kumbaga. Problema mo na yung mga senior citizens na nagsipagretiro, problema mo pa yung mga kabataan. Kaya nga twin economic challenge that China is facing an aging population and young people unable, ito na ha, young people to
unable to find work who are expected to care for them. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. By 2035, statistics po ang binabasihan nila dito ha. Around 400 million Chinese people will be aged 60 and over, or some 30% estimation of the population. Last year, death outnumber births for the first time since 1960. Yun nga, mas mabilis po, mas marami yung namamatay kaysa sa isinisilang. Ang laking, akala ninyo, ito ay simpleng problema, inuulit, ang laking problema po nito mga kaistorya. Ito. But while raising retirement ages is a clear, albeit controversial, option to mitigate the problem, providing jobs for Chinese graduates is a more complex and acute challenge. China suffers from a skills mismatch, meaning factories have faced worker shortages, while graduates are bereft of opportunities that match their proficiency. Hindi kagaya sa Japan, talagang iminamatch yung skill at kakayahan at talento ng manggagawa sa kanyang trabaho. Sa school pa lang, ganun na eh. Sa China, baliktad. Dahil umano sa skill mismatch, isa pala, yun palang isa sa dahilan. Kaya hindi makakuha ng trabaho. Milyon-milyon ito. Mga newly graduate, mga kaistorya ha, youth unemployment is a more pressing issue than the aging population. Mas malaki pala yung problema ng China sa mga kabataan kaysa po sa kanilang mga senior citizens. Ang laki pala nun. Imagine ninyo ha, excuse me. Kung sa taong 2100, halos kalahati ng populasyon ng China mawawala na, maglalaho, ang laking problema na nun. Tapos eto pa, mas malaki daw pala ang problema ng China sa kabataan nila. Hindi nila mabigyan ng trabaho. Aba, grabe nga ito. Ito na ha, the crisis has led to an outpouring of sardonic grumblings on Chinese social media and an inevitable pushback from of. Alam po ito sa kanila kasi, mga kaistorya. Ito pong datos na ito, mga kaistorya, ay mismong galing sa statistika, sa datos na inilabas mismo ng China. Mabuti na lang sa Pilipinas, hindi ganyan. Hindi ganyan. Iba ang sitwasyon natin. Lumulubo nga populasyon natin. Ang totoo ang problema natin, mga kaistorya, namumroblema tayo sa mabilis na paglago ng populasyon natin sa China. Baliktad. Ang totoo, ang mga manggagawa natin, ang dami. Hinahire pa nga ng iba't ibang bansa.